Sabi nila na laos ng A-10, hindi to stealthy. Masyado na itong luma. Hindi raw ito magagamit sa modernong digmaan. May milisyang Iranian na natutunang kalokohan lang ang lahat ng usapang ito at napagtanto nila ito sa masakit na paraan. Lumipad ang A-10 sa itaas, nakita ito ng buong milisya. Pagkatapos ay narinig nila at alam nilang wala na silang magagawa. Tinawag itong A-10 Armageddon dahil ang matagal ng maasa ang eroplano ng US Air Force ay nagdulot ng matinding pagkawasak sa Iran. Sa pagkakataong ito, hindi tinamaan ng US A-10 Warthog ang target sa Iran, kundi sa Iraq ito tumama. Noong Marso 25, isang A-10 ang lumipad sa lalawigan ng Al-Anbar sa Iraq para magsagawa ng matinding pag-atake sa base ng Habbaniyah. Ang base ay 50 milya mula sa Baghdad at dito naka-assign ang mga sundalo ng Iraq. Sandali lang. Ang US ay nakikipagdigma sa Iran, hindi Iraq. Bakit may A-10 na tumatawid ng hangganan papuntang Iraq? Ang sagot ay nasa tatlong salita. Popular Mobilization Forces o PMF. Ngayon, sumama ang milisyang suportado ng Iran sa militar ng Iraq sa base na tinamaan ng US. At binura sila ng A-10 ng Amerika sa mapa. May lumabas na mga footage mula sa pag-atake at nagbibigay ito ng isang kawili-wiling tanawin ng A-10 habang kumikilos. Nakikita natin ang US na eroplanong pandigma na lumilipad sa taas ng target nitong base at saglit lang, parang naglalakbay ang A-10. Pagkatapos ay maririnig natin ang pamilyar na brrrr. Yan ang A-10 na nagpapaputok ng 12-12 ng bala mula sa 30mm GAU-8 Avenger na kanyon nito sa base. Isang bugso lang ng putok ang kailangan. Sa footage, mukhang mataas ang anggulo ng atake ng A-10 base sa itsura nito sa himpapawid. Hindi ito mababang anggulo ng pag-atake. Hindi mababa sa lupa ang A-10. Ipinapakita nito na malamang may manpass ang base ng Iraqi militia, kaya kailangang manatiling mataas ang A-10 para hindi sila maging banta. Umepekto ang mataas na anggulong paglapit. Pinaputukan ng A-10 at nagkadurog-durog ang Iranian militia. Sinubukan ng mga puwersa ng PMF ng Iran na tumugon sa nakakatakot na banta sa itaas. At makikita sa karagdagang footage na ibinahagi sa X na inilabas nila ang isang Zu-200 at 32 autocannon sa desperadong pagtatangkang pabagsakin ng A-10 bago nito magawa ang pakay nito. Isa itong anti-aircraft system, pero hindi ito ang pinakaangkop laban sa US attack aircraft. Ang Zu-232 ay isang anti-aircraft gun na gawa noong panahon ng Soviet. At kapag sinabi nating panahon ng Soviet, ibig sabihin ay talagang unang panahon pa ng pagtatayo ng militar ng Soviet. Ang baril na ito ay dinisenyo nung huling bahagi ng dekada 50 at kayang depensahan laban sa mababang lipad na sasakyang panghimpapawid. Noong isang panahon, ito ay kabilang sa mga pinakamalawak na ginagamit na sistema ng depensa sa himpapawid sa buong mundo. Pero ngayon, ang kambal na 23 baril ng ZU-232 ay hindi na kayang tapatan ang modernong sasakyang panghimpapawid. A-10 ay hindi na moderno at may panawagan na rin para i-retire ito na tatalakayin pa natin mamaya. Kailangan lang nitong gamitin ang high-angle attack route na nabanggit kanina at yun na ang katapusan para sa mga puwersa ng PMF sa Habbaniyah Base. Grabe! Umingay sa langit at winasak ng A-10 ang mga puwersang iyon. Inilahad na ng Iraqi Defense Ministry ang pinsala. Kumpirmado ang pag-atake ng A-10 sa medical facility ng engineering building sa Habbaniyah Base. Nawasak ang dalawang mahalagang bahagi para mapanatiling gumagana ang base. Tiyak na kailangan ng PMF dahil sa sirang pasilidad medikal, lalo na't marami ang naging kaswalti sa pag-atake ng A-10. Sabi ng Defense Ministry, 7 sundalo ng Iraqi Army ang napatay at 13 ang sugatan. Hindi klaro kung mula sila sa PMF o opisyal na Iraqi military, pero halos hindi na rin yon mahalaga. Kasalanan din ng Iraq dahil pinayagan ng PMF sa Habbaniyah Base. Kaya pinagbayaran na nila ito ngayon. Medyo kakaiba na pinalawak ng US ang Operation Epic Fury sa labas ng Iran. Nagiging makatuwiran lang ito kapag napagtanto mong nakuha na ng US halos ang air superiority sa Iran. At ginagawa nilang lahat para mabawasan ang banta sa mga tropang Amerikano. Patuloy nag-ooperate ang mga sundalo sa Golpong Persiko. Ngunit tumutok na sila sa pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Ang pagpapabaya sa mga Iran-supported na milisya na magpasaway sa ibang bansa ay nagdudulot ng banta mula sa labas ng Iran. Kailangang kontrahin ng US ang banta, kaya posibleng tumindi ang Operation Epic Fury, lalo't hindi pa nakagagawa ng malaking epekto ang mga milisya ng Iran sa digmaan. Ngayon,
Isa sa mga pangunahing hamon ng pakikipaglaban sa Iran ay hindi lang ang mismong bansa at ang kanilang militar ang iyong kinakaharap. Sumusuporta ang Iran sa mga milisya sa gitnang silangan at gulpo para bumuo ng proxy network na pwedeng gamitin sa pagpapalawak ng impluensya at pagtugon sa pamamagitan ng mga asimetrikong pag-atake tuwing nanganganib ang mismong Iran. At ang ilan sa mga ito ay maaring alam mo na. May Hezbollah sa Lebanon na unti-unting nagsisikap na kontrolin ng bansang iyon. Ngunit napigilan ito dahil sa digmaan ng Israel laban sa Hamas sa Palestina at mga pag-atake ng Israeli Defense Force sa kanila. Malaki ang papel ng Hezbollah sa labanan dahil ang pakawala ito ng mga misil sa gitnang Israel, kasabay ng balita sa pag-atake ng A-10 sa PMF. Ang Hamas, tulad ng Houthi sa Yemen, ay milisyang suportado ng Iran na ginawang delikadong pulang dagat para sa mga barkong pangkalakalan noong 2024 at 2025, katulad ng ginagawa ng Iran sa kipot ng Hormuz. Malapit nang ulitin ng mga Houthis ang ginawa nila dahil nagbanta silang isasara ang pulang dagat matapos ang Operation Epic Fury. Sa pamamagitan ng mga grupong milisya nito, ilang taon nang naging siga ang Iran sa gitnang silangan. Ang mga grupong ito ang nagbibigay sa Iran ng tinatawag na plausible deniability. Alam ng karamihan na pinopondohan sila ng Iran, pero hinahayaan ng mga milisya ang Iran na umatake nang hindi ito direktang nasasangkot. Pinalawak nila ang impluensya ng Iran sa ibang bansa na parang binigyan ito ng kakayahang lumikha ng proxy empire. Tulad ng nakikita ngayon, mahigit 1 buwan mula nang magsimula ang Operation Epic Fury at Operation Roaring Lion. Apektado ng mga milisya ang Yemen, Lebanon at Palestina, at gaya na makikita sa PMF, may mga bahagi ng Iraq na nasa impluensya rin ng Iran. Hindi tama na tawaging milisya lang ang PMF. Mas delikado pa sila, ayon sa London School of Economics and Political Science. Sinasabi nito na ang PMF ay isang payong organisasyon kung saan mayroong humigit kumulang 50 hanggang 70 magkakahiwalay na grupo ng milisya na inahati ang kanilang atensyon sa hindi bababa sa 3 magkaibang entidad. Isa ang Iran sa mga ito. Bagaman sinubukan din ng PMF na makapasok at mapalapit sa militar ng Iraq at itatag ang sarili bilang hiwalay na sanggay ng Estado ng Iraq, katulad ng ginawa ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa Iran. Ngayon, tila IRGC ang pangunahing nagbibigay ng suportang pinansyal at ilang puwersang militar na kailangan ng PMF. Sa Iraq, parang love-hate ang relasyon nito sa PMF. Nagkaroon ng sagupaan ng ilang grupo sa ilalim ng PMF laban sa gobyerno ng Iraq, gaya ng nangyaring paglusob ng 2 brigada mula sa Shia Popular Mobilization Forces sa kagawaran ng agrikultura noong Hulyo 2024. Nagpasa ang Iraq ng batas na nagpapahintulot sa PMF na mag-operate doon. Ayon sa Washington Institute, tumataas pa ang pondo ng Estado ng Iraq para sa grupo. Sabi ng parehong outlet, binigyan ng Estado ng basbas ang PMF para mabawi ang teritoryo ng Iraq mula sa Islamic State, kaya nahalo sila sa gobyerno ng Iraq. Mukhang ang gobyerno ng Iraq mismo ang nagdala ng problema sa sarili nila dahil sa mga desisyong ito na payagan ng paglakas ng kapangyarihan ng PMF. Nabanggit natin na Iraq ang nagdulot ng pag-atake ng US A-10 sa kanila, pero hindi ito ang dahilan. Lalong lumala ang sitwasyon sa PMF. Bago namin ipaliwanag kung paano, paalala lang na pinapanood mo ang The Military Show. At kung may natututuhan kang mahalagang impormasyon mula sa channel na ito, siguraduhin pindutin ang subscribe button para wala kang mapalampas na video. Ngayon, nagkamali ang Iraq sa Habania. Ayon sa Times of Israel, noong Marso 24 inaprubahan ng National Security Council ng Iraq na gamitin ng PMF ang karapatan nilang magdepensa at tumugon sa anumang pag-atake sa kanilang mga posisyon sa Habania. Ang ibig sabihin nito ay parang binigyan ng go signal ang mga operasyon ng PMF na suportado ng Iran sa teritoryo ng Iraq matapos ang naunang pag-atake sa punong tanggapan ng PMF na pumatay ng hindi bababa sa 15 mandirigma at nag-iwan ng isang kumander ng PMF na patay. Kinabukasan, kumalat ang video ng A-10 Warthog ng Amerika na nagpapaputok sa base ng Habania. Kinabukasan, nalaman natin ang tungkol sa 7 pang namatay at 13 kaswalti. Ngayon, kahit parang kakaiba, maaaring ang nakikita natin mula sa US ay ang pagpapaputok ng warning shot. Ang pagpayag ng gobyerno ng Iraq sa PMF na ipagtanggol ang sarili ay patunay ng unti-unting pagsasama ng milisya ang suportado ng Iran sa estruktura ng bansa. Ayaw ng US nito. Habang lumalakas ang PMF sa Iraq, tumataas ang tsansang makipaglaban ng bansang iyon kasama ng Iran sa Operation Epic Fury. Maaring ipinapakita ng A-10 at 30 mm na kanyon nito sa Iraq kung ano ang posibleng mangyari
kung bibigyan ng labis na kapangyarihan ang PMF. O kaya, mas simple. Gusto lang talagang dagukan ng US ang isa sa maraming Iranian militia sa gitnang silangan. Pinili nilang isa sa bansang malapit sa Iran na posibleng magbanta sa US forces. May maliit na baybay ng Iraq sa Persian Gulf. At dahil nasa kanluran nito ng Iran, posible na atakihin ng PMF sa Iraq ang US forces na nag-operate sa Strait of Hormuz. Ito ang ugat ng pangunahing problema. Pinipigilan ng US ang paglala sa Strait of Hormuz. Mula na magsimula ang Operation Epic Fury, sinusubukan ng Iran isara ang mahalagang daan ng tubig na yon. Magandang resulta ng ginagawa nila. Ayon sa United Nations, halos 20,000 merchant vessels ang na-stranded sa labas ng Strait of Hormuz. Ginagamit ng Iran ang lahat ng armas nila, mula drone at anti-ship missile hanggang mabilis na bangka na may baril at pampasabog para gawing delikado ang pagtawid sa kipot na yon. Pinapayagan naman ng Iran ang ilang mga barko na makadaan. Ngunit tanging ang mga tinuturing nilang hindi kalaban ng pinapayagan, ibig sabihin, mga barkom hindi nakikilahok o sumusuporta sa anumang kilos ng agresyon laban sa Iran. Hinaharang at minsan inaatake ang mga barkong may kaugnayan sa US. Ganon din ang ginagawa sa mga barkong pangkalakal na may watawat ng bansang kahit may bahagyang magandang ugnayan sa US. Sinasabi ng Iran na nanganganib ang anumang barkong pangkalakal mula sa mga bansang hindi tahasan at buong siglang kaalyado nito. Malaking problema ito para sa US. Kung ituturing nilang pang matagalang kampanya ang Operation Epic Fury para patalsikin ang rehimen ng Iran. Mahalaga ang Strait of Hormuz sa pandigdigang industriya ng langis at gas sa panahon ng kapayapaan. Sabi ng BBC, tinatayang 20% ng langis at likidong natural gas sa mundo ay dumadaan dito taon-taon. Ang pagsasara nito ay nagdulot ng taas presyo sa mga industriyang iyon na nagpapakitang ginagamit ng Iran ang isa sa pinakamalaking alas nito laban sa US. Kahit wasak na sa lupa ang infrastrukturang militar ng Iran, kaya pa rin nilang magpadala ng sandata, lalo na mabilis na mga bangka para isara ang Strait of Hormuz. Mahirap labanan ang mga mabilis na bangka. Kadalasan, speedboat lang na may armas kaya may sapat na bilis at lakas sa mga ito para abutan at mapinsala ang mga barkong pangkalakalan. Kapag nakatama na sila, mabilis silang tumatakas pabalik sa kanilang pinagtataguan. Walang gumagamit niyan ng mabilis na bangka para atakihin ng US warships. Pero hindi yon ang punto. Natitatago ng Iran ang maliliit na dauman sa baybayin ng Strait of Hormuz at ginagamit ito para magpalabas ng mabilis na bangka, kaya nagkakaroon ng asimetrikong pagharang. Nagiging matagumpay ito dahil walang kapitan ng barkong pangkalakal ang nais maglayag kapag may mga bangkang ito. Ayon kay Nick Brown, mula sa Jane, isang kumpanyang pang-impormasyong pandepensa, sinabi sa BBC na kaya ng Iran, sa teora, na panatilihin ang ganitong banta ng walang hanggan. Sanay ang puwersa ng Iran sa paggamit ng mga taktika ng panlilinlang at pagtatago. Ayon kay Brown, ang maliliit nilang armas ay maaring itago sa komersyal na sasakyan, sa mga gusali at sa mga hindi kita sa kahabaan ng mahabang baybayin ng Iran. Ang pagdagdag ng PMF na kumikilos mula sa Iraq sa sitwasyong yon ay ang huling bagay na gustong mangyari ng US. Oo, 58 kilometro lang ang baybayin ng Iraq sa Golpong Persiko o mga 36 na milya. Matatagpuan ito sa hilaga ng Golpong Persiko, kaya kailangan pang lampasan ng US ang kipot ng Hormuz para makarating doon. Hindi pa kasama rito ang posibilidad na magpalipad ng mga drone at mga misil na kontrabarko ang PMF mula sa Iraq para tamaan ang mga barko sa kipot ng Hormuz. Kaya, ang paglipad ng A-10 sa Iraq ay hindi lang tungkol sa pagsira ng base ng PMF. Tungkol din ito sa pagpapakita sa Iran na handa ang US labanan ang mga proxy forces nito, lalo na kung may banta sa kipot ng Hormuz. Ngayon, manatili muna tayo sa kipot na yan. Gusto mo bang hulaan kung aling eroplanong militar ng US ang ipinadala roon para kontrahin ang tinatawag ng Human Rights Watch na krimeng pandigma ng Iran sa pag-atake sa mga barkong pangkalakal gamit ang mabilis na bangka at drone? Kung sagot mo ay A-10, batiin mo ang sarili mo. Isa sa pinakamaraming kayang gawin na sasakyang panghimpapawid ng US ay ipinapadala sa kipot ng Hormuz gamit ang 30 na kanyon na ginamit din sa pagsira ng PMF base sa Iraq para paulanan ng bala ang mabilis na bangka ng Iran. Kinumpirma ni General Dan Kane, tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff, noong Marso 19 na ang A-10 Warthog ay lumilipad sa katimugan at sumisira ng mabilis na bangka ng kalaban sa kipot ng Hormuz. Ngayon, sinasamahan ng Apache helicopters ang A-10, kaya nakakapaghatid ang US
ng lakas putok mula sa mababang lipad sa Strait of Hormuz. Perpekto ang atin para sa ganitong klase ng trabaho. Orihinal, itong ginawa para sa malapitan at direktang pagsira ng mga target sa lupa at ibabaw, tulad ng mga mekanisadong unit, bilang suporta sa mga puwersang panlupa. Ibang pag-atake sa mabilis na bangka sa Strait of Hormuz. Pero ang mahalaga ay ito. Kayang lumipat ng A-10 ng mababa para makalapit sa mga bangkang iyon at maabot sila ng kanyon. At kaya nitong durugin ng mga ito ng mabilis. Mas matipid ito kaysa fighter jet na laging mataas at mamahaling misay lang ang pwedeng gamitin laban sa mga bangkang iyon. Ngayon, malinaw na ang A-10 ay isa sa pinakamahalagang eroplanong pandigma ng US sa bagong yugto ng Operation Epic Fury. Nakakabaliw kasi. Matagal nang hinihiling ng marami sa US military na i-retire ang A-10. Ayon sa Defense One, may mga nagsasabi sa US na dapat i-retire ang A-10 para makapag-focus ang US Air Force sa mga eroplanong mas angkop para makipagsabayan sa China at Russia. Ayon sa ulat, ang F-35 na napatunayan epektibo noong unang araw ng Operation Epic Fury dahil sa stealth nito, ay minsan ding iminungkahi bilang kapalit ng A-10. Habang ginagamit ng Amerikano ang A-10 laban sa mga base ng Iranian militia at pinapatunayan ang bisa nito sa Strait of Hormuz, tiyak na bababa ang panawagang alisin ito. Ang totoo, kahit na ipinakilala pa noong 1976 at 76 ang A-10, nananatili pa rin itong napaka-epektibong eroplano kapag ginagamit sa mga reyon kung saan kontrolado na ng US ang himpapawid. Iyon ang nakamit ng Amerika sa Iran. Batay sa mga sinaunang sandatang panlaban sa eroplano ng PMF laban sa A-10 na umatake sa kanilang base sa Iraq, hindi gaanong dapat mag-alala ang US sa depensa sa himpapawid sa mga hiwa-hiwalay na base ng milisyang Iraqi. Ang A-10 ay isang eroplanong may nakakamatay na kanyon at kaya ring magdala ng hanggang 7,000 at 200 kilo o 16,000 libra ng iba't ibang uri ng armas tulad ng bomba, parehong ordinaryo at guided, mga misil, rocket, flare at chaff. Ayon sa National Interest, ang A-10 ay pinakamatagumpay na eroplanong pandigma ng US dahil sa mahabang serbisyo at tagumpay sa mga labanan. Mula dekada 70, luma na ito. Hindi ito kasing bilis ng maraming American fighter jet at wala rin itong stealth capability tulad ng F-35 o B-2 bomber. Pero kapag kaharap ang kalaban na may wasak na air defense network tulad ng Iran o may hindi ganong sopistikadong air defense network tulad ng PMF, aba, ang A-10 ay isa pa ring napakakayang eroplanong pandigma. Hindi pa handang magretiro ang mga A-10 ng Amerika ngayon. Abala pa sila sa pagsira ng mga base, pagwasak ng mabilis na bangka, at pagpapakita sa Iran at mga milisya na buhay pa ang eroplanong tinawag ng iba na Laos na. At nabanggit din namin na sumama ng Apache helicopter sa A-10 sa kipot ng Hormuz. Dagdag, low-altitude firepower ng US laban sa mabilis na bangka ng Iran. Ang mga attack helicopter na yon ay malakas na umaatake sa Iran gamit ang mga Hellfire missile at malalakas na chain gun. At marami pa silang naidudulot sa strait bukod sa mga sandatang ito. Panorin pa ang aming video at mag-subscribe sa The Military Show para hindi mo mamiss ang coverage ng Operation Epic Fury.